Itay, totoo po ba yung sinabi ni Lolo na ang awok ay hindi pangkaraniwang aswang? Hindi lang sila basta aswang, anak. Sila ang pinakamarahas at pinakamasama sa kanilang lahi. Hindi sila kumakain para mabuhay. Kumakain sila para magpalakas. Sa gitna ng madilim na kagubatan ng Romblon, mayroong isang angkan na hinubog ng misteryo at tapang. Ang mag-amang sina Orakoy at Saddam. Ang kanilang pamilya ay kilala sa buong lalawigan, hindi lamang bilang mga albularyo, kundi bilang mga biyasang tagasupil ng mga nilalang na hindi kayang abutin ng liwanag ng Diyos. Si Orakoy, ang ama, ay kilala sa bansag na bantay ng liwanag. Siya ang namumuno sa pangangalaga ng kanilang bayan mula sa mga aswang, tiktik at awok. Bagamat matanda na, matatag pa rin ang kanyang tindig at ang kanyang mga mata ay puno ng karanasan sa pakikidigma sa dilim. Kasama niya ang kanyang anak na si Saddam, isang binatang binalot ng kapalaran ng kanyang ama. Bata pa lang si Saddam ay sinanay na siya sa sining ng panggagamot at pagsupil ng mga halimaw. Lumaki si Saddam sa piling ng mga kwento ng katapangan ng kanilang lahi, ngunit alam niya na ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang para sa mga kwento. Ito ay para sa kaligtasan ng kanilang mga kababayan. Kahit ang simpleng pagsikat ng araw sa Romblon ay utang na loob ng mga tao sa kanila, sapagkat sa bawat gabi mayroong dumadaloy na dugo at hindi laging sa mga halimaw. Ngunit ngayong taon, kakaiba ang takot na bumabalot sa kanilang bayan. Dumating ang isang panibagong uri ng kadiliman, isang kulto ng mga aswang na tinatawag mga anino ng Bakunawa. Pinaniniwala ang sinasamba nila ang isang sinaunang Diyos na kayang bumuhay ng mas malalakas at mas mabangis na halimaw. Handa na bang harapin ng mag-ama ang panibagong banta, o sila rin ba'y magiging bahagi ng madilim na kasaysayan ng Romblon? Sa isang gabi ng bagong buwan, tahimik ang kabundukan ng Romblon, ngunit ramdam ang kakaibang tensyon sa hangin. Sa isang maliit na kubo na gawa sa kahoy at pawid, abala si Orakoy sa paghahanda ng mga gamit. Ang amoy ng insenso at dasal ay pumupuno sa loob ng kanilang tahanan. Ang mga anting-anting at piraso ng kahoy na may ukit ng sinaunang baybayin ay nakasabit sa dingding, mga alaala ng kanilang laban sa mga halimaw. "Anak, handa ka na ba?" tanong ni Orakoy habang hinuhubog ang isang patalim na gawa sa pilak. "Opo, ama," sagot ni Saddam na hawak ang kanyang itak. Bagamat bata pa, ramdam ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga mata. Tinitingnan niya ang bawat anting-anting sa kanilang paligid. Alam niyang ito ang magiging sandata nila laban sa kasamaan. Ngayong gabi, sisiklab na ang laban. Hindi na sila nagtatago. Nagiging mas matapang ang mga halimaw. May nararamdaman akong kakaiba. Parang may namumuno sa kanila. Wika ni Orakoy. Biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Bumukas ito at pumasok ang isang lalaki, ang kapitan ng barangay. "Mang Orakoy, may isa na namang pamilya ang natagpuang wala ng buhay. Pinaghihinalaan namin na mga aswang may kagagawan," wika ng kapitan habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo. "Nasaan ang katawan?" tanong ni Orakoy. "Nasa gitna ng kakahuyan, malapit sa sapa. Ngunit may mga kakaibang marka sa katawan nila. Parang hindi gawa ng karaniwang aswang," tugon ni kapitan na nanginginig ang boses.
Hindi na nag-aksaya ng oras ang mag-ama. Dala ang kanilang mga sandata at anting-anting. Tumungo sila sa kakahuyan. Habang naglalakad sa madilim na kagubatan, binabantayan nila ang bawat kaluskos, ang bawat ihip ng hangin. Pagdating sa sapa, tumambad sa kanila ang isang eksena na hindi nila inaasahan. Isang pamilya, ina, ama at 2 bata ang nakahandusay sa lupa. Ang kanilang mga mata ay dilat na dilat, parang nakakita ng hindi maipaliwanag na takot bago sila namatay. Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang mga sugat sa kanilang katawan, parang kinagat at hinimod ng maraming bibig. Awok, bulong ni Orakoy. Totoo bang sinasabi ni Lolo na ang awok ay hindi pangkaraniwang aswang? Tanong ni Saddam. Hindi lang sila basta aswang, anak. Sila ang pinakamarahas at pinakamasama sa kanilang lahi. Hindi sila kumakain para mabuhay. Kumakain sila para magpalakas. Habang ini-inspeksyon ng katawan, narinig nila ang isang kakaibang huni mula sa itaas ng mga puno. Tila halakhak na may halong ungol. Isang tunog na nagpapakulo sa dugo ni Saddam. Anak, ilabas mo ang itak mo, utos ni Orakoy. Sa isang iglap, lumundag mula sa kadiliman ang isang malaking nilalang. Ang balat nito ay makintab na parang uling at ang mga matay pula na parang nagbabaga. Isa itong awok, ngunit mas malaki kaysa sa karaniwang anyo ng halimaw. Agad na umatake ang mag-ama. Si Orakoy ang nanguna. Hinagis ang kanyang anting-anting na may ukit ng araw. Tumama ito sa nilalang na napasigaw sa sakit, ngunit hindi ito sapat para mapatay ang halimaw. Sa leeg, anak! Tamaan mo sa leeg! Sigaw ni Orakoy. Si Saddam, bagamat nanginginig sa takot, ay tumakbo at inundayan ng itak ang halimaw. Tumama ito sa leeg ng awok at sa isang iglap, bumagsak ito sa lupa, nangingisay bago tuluyang namatay. Hingal na hingal ang mag-ama habang nakatitig sa patay na halimaw. Hindi ito pang karaniwang anak, sabi ni Orakoy habang pinupunasan ng dugo sa kanyang patalim. May kung sino o kung ano ang nagpapalakas sa kanila. Sa gabing iyon, napagtanto nilang hindi na simpleng laban ang kanilang haharapin. Ang Romblon na hindi lamang binabantayan ng mag-amang albularyo, kundi isa na ring sentro ng isang mas malalim na digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim. Kinabukasan, tahimik na lumaganap sa buong barangay ang balita tungkol sa natagpuang pamilya at ang halimaw na pinatay ni Orakoy at Saddam. Ngunit sa kabila ng kanilang tapang, dama pa rin ng mag-ama ang bigat ng banta. Hindi pa ito tapos. Sa loob ng kanilang kubo, muling nagtipon ang mag-ama. Sa gitna ng maliit na altar na puno ng anting-anting, dasal at mga sinaunang simbolo, inilapag ni Orakoy ang peraso ng balat na nakuha mula sa halimaw. Ang balat na ito ay hindi karaniwang sawok. May bahid ito ng mahika, wika ni Orakoy habang sinusuri ang makintab na peraso. Mahika? Tanong ni Saddam, bakas ang takot at pagkabighani sa kanyang muka. May nilalang na mas mataas ang antas kaysa sa kanila ang nagpapalakas sa mga ito, at ayon sa mga kwento ng ating mga ninuno, may isang nilalang na kaya nitong gawin ng bakunawa, sagot ni Orakoy. Si Saddam ay napalunok. Ang kwento ng bakunawa ay laging binabanggit ng kanyang lolo noong siya'y bata pa. Isang dambuhalang halimaw na hugis ahas na kayang lumamon ng buwan at magdulot ng kadiliman sa buong kalawakan. Akala nyo noon ay kwento lang iyon upang takutin ng mga bata. Ngunit ngayon, tila nagiging totoo ang lahat ng iyon. Kung totoo ang bakunawa,
Paano natin ito matatalo? Tanong ni Saddam. Hindi sumagot si Urakoy. Tumayo ito at kumuha ng isang sinaunang libro mula sa isang lumang baul. Sa bawat pahina ng libro, may mga nakaukit na lihim tungkol sa mga halimaw at ang kanilang mga kahinaan. Ang bakunawa ay hindi basta-basta mahahanap, ngunit may mga sinyalis na nagmumungkahi kung saan ito nagtatago. At kung tamang hinala ko, ang mga awok na ito ay mga alagad lamang nito. Ang bawat halimaw na lumalakas ay nagbibigay ng kapangyarihan sa bakunawa. Sa mga oras na iyon, pumasok si Kapitan kasama ang ilang matatanda ng barangay. Mang Urakoy, hindi na natin kayang itago ito sa mga tao. Kailangan nating gumawa ng hakbang bago pa dumami ang mga halimaw, sabi ng kapitan. Ang gagawin natin ngayon ay maghanda ng ugat ng problema. Hindi sapat ang patayin ng mga aswang. Kailangang sugpuin ang ugat ng kasamaan, tugon ni Urakoy. Ngunit saan tayo magsisimula? Tanong ng isa sa mga matatanda. Sa hilagang bahagi ng kabundukan. Ayon sa mga kwento, may kuweba roon na sinasabing tahanan ng mga anino. Doon natin makikita ang sagot, sagot ni Urakoy. Kinabukasan, nagsimula ang paglalakbay ng mag-ama kasama ang 4 na lalaki mula sa barangay. Dala ang kanilang mga anting-anting, pilak na armas at pagkain. Tinahak nilang masukal na gubat. Sa bawat hakbang, ramdam nila ang bigat ng kanilang misyon. Habang nasa gitna ng kanilang paglalakbay, naramdaman ni Saddam ang malamig na ihip ng hangin. Ang paligid ay tila nagiging mas madilim kahit tanghali pa. Ang mga punong kahoy ay parang may mga matang nagmamasid. Mag-ingat kayo. Nararamdaman ko ang presensya nila, babala ni Urakoy. Biglang may narinig silang kaluskos mula sa likuran. Nang lingunin nila, tumambad ang isang grupo ng mga tiktik. Mabilis na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Ang kanilang mga pakpak ay parang dahon ng niyog na pumapagaspas at ang kanilang mga mata ay kasing liwanag ng apoy. Maghanda! Sigaw ni Urakoy. Nagkagulo ang grupo. Ang mga lalaki ay nagtangkang labanan ang mga tiktik gamit ang kanilang mga sibat at itak. Ngunit mabilis ang mga halimaw. Si Saddam, sa kabila ng takot, ay nagawang saksakin ang isa sa mga ito gamit ang pilak na itak. Ang halimaw ay sumigaw bago bumagsak sa lupa. Nangingisay. Magtago sa ilalim ng anting-anting, utos ni Urakoy habang iniilaw ang kanyang lambat na may sinaunang ukit. Nang masilayan ito ng mga tiktik, sila'y umatras, tila nasunog sa liwanag. Matapos ang sakupaan, napagtanto nilang isang mahalagang bagay. Nagiging mas agresibo ang mga halimaw at tila may umaakay sa kanilang galit. Pagdating nila sa hilagang bahagi ng kabundukan, tumambad sa kanilang isang malaking kuweba. Ang pasukan nito ay napapalibutan ng mga lumang inspeksyon at simbolo ng mga sinaunang ritual. Ang hangin sa paligid ay mabigat, puno ng masangsang na amoy ng bulok na laman. Dito na tayo magsisimula, sabi ni Urakoy. Sigurado ba kayo na dito nagtatago ang bakunawa? Tanong ng kapitan, halatang kinakabahan. Kung hindi man ang bakunawa, ang mga alagad nito, sagot ni Urakoy. Habang papasok sa kuweba, narinig nilang mahinang pag-ungol mula sa loob, parang tinig ng daang-daang kaluluwa na nagdurusa. Mag-ingat kayo. Ang lugar na ito ay hindi para sa mga mahihina ang loob, sabi ni Urakoy. Sa loob ng kuweba, natagpuan nila ang isang dambana. Nasa gitna nito
ang isang malaking rebulto ng bakunawa. Nakapalibot dito ang mga bungo at buto ng tao. Sa likod ng rebulto ay may itim na lawang kumikislap, tila ito'y humihinga. Anak, ito na ang simula ng ating laban. Huwag kang bibitaw, bulong ni Urakoy. Sa loob ng kuweba, tumambad sa mag-ama at kanilang mga kasama ang altar na napapalibutan ng mga simbolong nagliliwanag sa dilim. Ang bawat ukit sa bato ay tila nabubuhay, gumagalaw sa saliw ng malamig na ihip ng hangin. Sa gitna, ang rebulto ng bakunawa ay nagmamasid sa kanila, tila nakatingin ng direkta at kaluluwa ng bawat isa. Ang dami ng bungo at buto rito. Iilang tao na ang inalay dito, bulong ng isa sa kanilang kasama. Nanginginig. Mas mahalagang tanong, sino ang gumagawa ng mga alay na ito? Sagot ni Urakoy habang inininspeksyon ng paligid. Lumapit si Saddam sa itim na lawa sa likod ng rebulto. Ang ibabaw nito ay hindi basta tubig, parang likidong itim na salamin. Nang tumingin siya, nakita niya ang refleksyon ng isang bagay na hindi naman naroroon. Ang imahe ng bakunawa, gumagalaw, nagkikisay at pumupulong. Anak, huwag kang tititig ng matagal. Ang lawa na yan ay hindi basta-basta. Maaaring kunin nito ang iyong diwa, babala ni Urakoy. Biglang sumigaw ang isa sa mga kasama nila. Napalingon sila at nakita ang lalaki na nakahandusay sa lupa, nangangatog habang hawak ang kanyang dibdib. Kapitan, sigaw ni Saddam. Ang kapitan ay nakahawak sa kanyang anting-anting, subalit tila hindi nito kayang supili ng sakit na nararamdaman. Sa kanyang likuran, unti-unting lumilitaw ang isang nilalang mula sa anino. Ang nilalang ay matangkad, payat, at ang balat ay parang sunog, isang mananabas, isa sa mga pinakamaras na uri ng aswang. Ama, bantayan mo ang mga kasama natin, sigaw ni Saddam habang hinugot ang kanyang itak. Mabilis na kumilos ang mananabas, parang usok na naglalaho at muling lumilitaw sa iba't ibang bahagi ng kuweba. Ang mga kasama nila ay nagkakagulo, hindi malaman kung saan tatakbo. Si Saddam, sa kabila ng kaba, ay tumutok sa kilos ng nilalang. Sa hangin ito nagmumula. Huwag mong hintayan ang atake, siguruhin mo, sigaw ni Urakoy. Sumunod si Saddam. Sa isang mabilis na galaw, sinaksak niya ang anino gamit ang pilak na itak. Sumigaw ang nilalang at sa unang pagkakataon ay natigil ito. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang mananabas ay biglang naging 2, tapos 3, at sa huli, 5 ang anyo nito. Nagtatawanan ang mga ito, gumagawa ng nakakabinging ingay na tila naglalapnos sa isipan ng bawat isa. Kaya nilang magparami, bulong ni Saddam sa sarili. Si Urakoy, sa kabilang banda, ay naglabas ng isang bote na may laman ng pulbos na tila abo. Hinipan niya ito patungo sa direksyon ng mga mananabas. Sa sandaling malanghap ng mga ito ang pulbos, nagsimula silang manigas, bumagal at sa huli naglaho. Anong ginawa mo, ama? Tanong ni Saddam. Alikabok ng banal ng mga bato mula sa simbahan ng Romblon. Matagal na itong itinago ng ating mga ninuno. Mabisa ito laban sa mga nilalang nagawa sa anino, sagot ni Urakoy. Ngunit bago pa sila makahinga ng maluwag, narinig nila ang isang malakas na ungol mula sa itim na lawa. Ang tubig nito ay bumaligtad, lumubo at unti-unting nagkaroon ng hugis. Isang dambuhalang nilalang na parang ahas na may mga pakpak. Hindi pa ito ang bakunawa, ngunit isa sa mga alagad nito, ang tinatawag
na manggagapang. "Umalas na kayo rito. Kami na ang anak ko ang bahala," sigaw ni Orakoy sa kanilang mga kasama. Ang dambuhalang nilalang ay bumaluktot sa paligid ng altar. Ang bawat galaw nito ay nagdudulot ng pagyanig sa lupa. Si Saddam, bagamat nanginginig, ay humakbang papalapit. Hawak ang itak. "Anak, huwag kang magpadalos-dalos," sabi ni Orakoy habang naghahanda ng isa pang anting-anting. "Paano natin ito matatalo, Ama? Napakalaki nito," tanong ni Saddam habang tumatama ang buntot ng nilalang sa lupa. Nag-iiwan ng malalaking hukay. "Kailangan nating putulin ang kanyang buntot. Ang mga nilalang na tulad nito ay humuhugot ng lakas mula sa kanilang buntot," paliwanag ni Orakoy. Habang binabantayan ang bawat kilos ng nilalang, mabilis na kumilos si Saddam. Tumakbo siya sa gilid ng halimaw at inundayan ng malakas na hiwa ang buntot nito. Tumama ang itak, ngunit hindi ito sapat para putulin. Napasigaw ang nilalang at sa isang iglap, sinugod nito si Saddam. Si Orakoy naman ay mabilis na tumakbo papunta sa altar. Doon, inilabas niya ang isang maliit na botilya na may lamang dugo ng manok na ipinaghalo sa pilak na pulbos. Inihagis na ito sa nilalang na tumama sa ulo nito. Ang halimaw ay tumigil sa pagkilos at tila nasunog ang bahagi ng ulo nito. "Ngayon na, anak, tamaan mo ulit," sigaw ni Orakoy. Sa huling lakas, ginamit ni Saddam ang kanyang itak at miling inundayan ng malalakas na hiwa ang buntot ng nilalang. Sa wakas, naputol ito at sa isang iglap, ang buong katawan ng manggagapang ay bumagsak sa lupa. Nanginginig bago tuluyang naglaho. Matapos ang laban, bumalik ang katahimikan sa kuweba. Ngunit ang itim na lawa ay patuloy na kumikislap. Si Orakoy ay lumapit dito, nagdasal. Biglang, mula sa ibabaw ng lawa, may lumitaw na imahe, isang babaeng nakaputi, ngunit ang mukha ay nababalot ng lambong. "Mga tagapagtanggol ng liwanag, ang laban ay hindi pa tapos. Ang Bakunawa ay magigising sa kanyang trono sa ilalim ng dagat. Kayo lamang ang makakapigil sa kanyang pagbabalik," wika ng babae. "Anong kailangan namin gawin?" tanong ni Orakoy. "Hanapin ang 3 talisman ng liwanag. Ito lamang ang makakapigil sa kadiliman ng Bakunawa," sagot ng babae. Lumabas ang mag-ama mula sa kuweba ng anino. Taglay ang bigat ng bagong misyon. Sa kabila ng kanilang tagumpay laban sa manggagapang, dama nilang magsisimula pa lamang ang tunay na laban. Ang mensahe ng babaeng nakaputi ay malinaw. Ang 3 talisman ng liwanag ang tanging paraan upang mapigilan ang muling pagkabuhay ng Bakunawa. Habang naglalakad pabalik sa barangay, hindi maiwasan ni Saddam na magtanong, "Ama, ano ba ang talisman ng liwanag? Saan natin ito hahanapin?" "Ang 3 talisman ay mga sinaunang bagay na ginawa noong panahon ng ating mga ninuno. Bawat isa sa mga ito ay nagtataglay ng natatanging kapangyarihan. Ang talisman ng lakas, ang talisman ng karunungan, at ang talisman ng proteksyon. Ngunit ang kanilang mga lokasyon ay matagal nang nawala sa kasaysayan," paliwanag ni Orakoy. "Kung ganoon, paano natin sila mahanap?" tanong ni Saddam. "Tandaan mo, anak, ang bawat anting-anting, ang bawat sandata ay nag-iiwan ng bakas. Sa pamamagitan ng dasal at paghahanap, matutuntun natin ang mga ito," sagot ni Orakoy. Pagkarating nila sa barangay, sinalubong sila ng takot at pagkabahala mula sa mga residente. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa nakita nilang kuweba at ang halimaw na kanilang nilabanan. Sa kabila ng kanilang tagumpay,
Alam ng lahat na mas malaking panganib ang paparating. Mang Urakoy, ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ng kapitan na halatang nag-aalala. Kailangan naming maglakbay upang hanapin ang 3 talisman. Ngunit kailangan natin maghanda. Ang bawat hakbang ay mapanganib, sagot ni Urakoy. Habang abala ang mag-ama sa paghahanda, isang matandang babae mula sa kalapit na barangay ang dumating sa kanilang tahanan. Ang kanyang pangalan ay Nana Anding, isang kalilang mambabarang na minsang tumulong kay Urakoy sa laban sa ibang aswang. Narinig ko ang iyong laban sa kuweba at nararamdaman ko ang alingas-ngas ng kadiliman. Kung talagang hinahanap ninyo ang talisman, maaari ko kayong tulungan, sabi ni Nana Anding. Nana Anding, alam mo ba kung nasaan ang isa sa mga talisman? Tanong ni Urakoy. May matandang alamat na nagsasabi ang talisman ng lakas ay nakatago sa ilalim ng baliti sa pulo ng sibuyan. Ngunit mag-ingat kayo sapagkat ang punong iyon ay bantay ng isang engkanto na mas malupit pa sa mga aswang, sagot ng matanda. Kinabukasan, sinimulan ng mag-ama ang kanilang paglalakbay patungong Sibuyan. Kasama nila ang ilang matatapang na lalaki mula sa barangay na nagboluntaryong tumulong. Dala ang kanilang mga armas, anting-anting at pagkain. Tumawid sila ng dagat patungo sa isla. Habang nasa bangka, ikiwininto ni Urakoy kay Saddam ang alamat ng Baliti Tree. Ang puno ng Baliti ay tinuturing na banal at nakakatakot. Maraming nilalang ang naninirahan doon at ang pinakamakapangyarihan ay ang tinatawag na tagapagbantay. Hindi ito halimaw, ngunit hindi rin ito tao. Isa itong nilalang na may kapangyarihang lampas sa ating pagkakaintindi. Kung ganoon, paano natin siya malalampasan? Tanong ni Saddam. Kailangan nating ipakita na tayo'y may dalisay na layunin. Ngunit kung tayo hindi magtatagumpay sa kanyang pagsubok, maaari niyang kunin ang ating buhay, sagot ni Urakoy. Pagdating nila sa pulo ng Sibuyan, agad nilang tinahak ang gubat kung saan naroroon ang puno ng Baliti. Napakalaki ng punong ito na ang mga ugat ay parang mga braso na nakayakap sa lupa. Sa gitna ng katahimikan ng gubat, tila may mga matang nakamasid sa kanila. Habang papalapit sa puno, biglang lumitaw ang tagapagbantay. Isa itong nilalang na may anyong tao, ngunit ang balat ay kasing kinis ng marmol. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliwanag sa dilim at ang kanyang tinig ay malamig, ngunit makapangyarihan. Sino ang nangangas na lumapit sa aking tahanan? Tanong ng nilalang. Ako si Urakoy, isang albularyo, at kasama kong 6 anak ang aking anak na si Saddam. Hinahanap namin ang talisman ng lakas upang pigilan ang pagbabalik ng Bakunawa, sagot ni Urakoy nang may tapang. Tanging ang mga karapat-dapat lamang ang maaaring magmay-ari ng talisman. At upang mapatunayan ang inyong kahandaan, kailangan ninyong lagpasan ang aking pagsubok, wika ng tagapagbantay. Ang tagapagbantay itinaas ang kanyang kamay at biglang nagbago ang paligid. Ang gubat ay napuno ng makapal na usok at sa kanilang harapan ay lumitaw ang mga nakakatakot na imahe ng mga halimaw na kanilang nakalaban noon. Ang pagsubok ay simple. Harapin ang takot na nasa inyong puso. Kung kayo'y magtatagumpay, matatanggap ninyo ang talisman. Ngunit kung kayo'y may bibigo, kayo'y mananatili sa ilalim ng punong ito magpakailanman, sabi ng tagapagbantay. Habang humakbak si Saddam,
Lumitaw sa harap niya ang imahe ng kanyang ina na nilapan ng mga aswang noong siya'y bata pa. Nagsimula siyang manginig, ngunit naalala niya ang mga salitang itinuro ng kanyang ama. Ang tapang ay hindi kawala ng takot, kundi ang kakayahang harapin ito. Sa isang iglap, isinara niya ang kanyang mga mata at sumigaw. Hindi ka totoo. Unti-unting naglaw ang imahe at naramdaman niyang lumuwag ang hangin sa paligid. Sa kabilang dako, hinarap ni Urakoy ang isang mas mabigat na hamon, ang imahe ng Bakunawa mismo. Ngunit sa halip na umatras, tumindig siya, itinaas ang kanyang anting-anting at nagdasal ng buong puso. Matapos ang ilang sandali, nagbalik ang kanilang paligid sa normal. Lumapit ang tagapagbantay, hawak ang isang maliit na talisman na hugis araw. Tagumpay kayo, ngunit ang laban na hindi pa tapos. Ang dalawang talisman ay nasa mas papanganib na lugar. Wika ng nilalang. Kinuha ni Urakoy ang talisman at lumuhod sa harap ng tagapagbantay bilang pasasalamat. Pagkatapos makuha ang talisman ng lakas, bumalik ang mag-ama sa kanilang barangay upang maghanda sa susunod na misyon. Ang paghahanap ng talisman ng karunungan. Ayon kay Nana Anding, ang talisman na ito ay nakatago sa loob ng isang kuweba sa tuktok ng bundok ng Ngirit, isang sagradong bundok na sinasabing tirahan ng mga diwata at espiritu. Ngunit mag-ingat kayo, ang bundok na iyon ay hindi lamang tirahan ng mabubuting nilalang. May mga nilalang din doon na nilikha ng Bakunawa upang ipagtanggol ang kanyang lihim. Babala ni Nana Anding. Bago tumungo sa bundok, nagtipon si Urakoy at Sadam ng mga kagamitan. Ang mga anting-anting na nabindisyonan, pilak na armas at mga halamang gamot na maaaring gamitin laban sa mga engkanto. Kasama nilang 3 matatapang na tagasunod mula sa barangay, si Kaloy, isang veteranong mga ngaso, si Pilo, isang mangingisda na bihasa sa paggamit ng sibat, at si Lando, isang kabataang puno ng tapang ngunit kulang sa karanasan. Ang bundok ay isang lugar ng pagsubok. Huwag kayong magpapadala sa mga ilusyon. Huwag niyong iiwan ang isa't isa, paalala ni Urakoy sa kanilang grupo. Sa paanan ng bundok, sinalubong sila ng malamig na hangin at makakapal na ulap. Ang paligid ay tahimik, maliban sa tunog ng mga uwak na tila nagmamasid mula sa itaas. Habang umaakyat, napansin nila ang mga kakaibang ukit sa mga bato, mga larawan ng mga nilalang na hindi nila kilala, pati na rin ang mga simbolo ng sinaunang pagsamba. Ito ang mga bakas ng mga sinaunang babaylan. Sila ang nagbabantay noon sa talisman ng karunungan, sabi ni Urakoy habang iniinspeksyon ng mga ukit. Habang tumataas ang araw, nagsimula silang maramdaman ang bigat ng kanilang paglalakbay. Ngunit mas nakakatakot ang gabi. Nang huminto sila upang magpahinga, biglang lumitaw ang mga ilaw na parang alitaptap na pumaligid sa kanilang kampo. Ano yun? Tanong ni Kaloy habang hinawakan ng kanyang sibat. Mga laman lupa. Huwag ninyo silang pansinin. Kung susundan ninyo ang kanilang liwanag, mawawala kayo magpakailanman, sagot ni Urakoy. Sa kabila ng babala, tila may kakaibang anino ang pumasok sa kanilang kampo. Si Lando, na lubang mausisa, ay tumayo at lumakad patungo rito. Lando, huwag! Sigaw ni Sadam, ngunit huli na. Biglang naglaho si Lando sa dilim. Agad-agad na nagdasal si Urakoy, inilabas ang kanyang anting-anting at hinipan ito upang makagawa ng liwanag na pumuno sa paligid. Sa liwanag na iyon,
Nakita nila si Lando na nakatayo sa gilid ng isang bangin, tila na hypnotismo. "Mabilis! Kunin siya!" utos ni Orakoy. Tumakbo si Saddam at hinatak si Lando pabalik. Nang sila'y makabalik sa kampo, humihingal si Lando. "Akala ko nakita ko ang aking ina," bulong niya, nanginginig. "Ang bundok ay sinusubukan tayong linlangin. Dapat maging mas maingat tayo," sabi ni Orakoy. Kinabukasan, narating nilang tuktok ng bundok. Doon, nakita nilang isang kuweba na napapalibutan ng makakapal na ugat ng mga puno. Ang paligid nito ay malamig at tila ang hangin ay nagdadala ng mga bulong. "Dito nakatago ang talisman ng karunungan. Ngunit hindi natin alam kung anong naghihintay sa loob," sabi ni Orakoy. Habang papasok sila sa kuweba, napansin nilang tila umiikot ang mga pader. Parang nabubuhay. Sa gitna ng kuweba, isang ginintuang kahon ang nakalagay sa ibabaw ng isang altar na gawa sa kristal. Ngunit bago pa man makalapit si Saddam, lumitaw ang isang diwata na may mahabang buhok na parang ulap at mata na nagliliwanag sa madilim. "Sino kayo? At ano ang layunin ninyo sa lugar na ito?" tanong ng diwata. "Hinahanap namin ang talisman ng karunungan upang pigilan ang pagbabalik ng Bakunawa," sagot ni Orakoy. "Kung gayon, kailangan ninyong sagutin ang aking tanong. At tandaan, ang maling sagot ay magdadala ng kamatayan," sabi ng diwata. Tumindig ang diwata at mula sa kanyang bibig lumabas ang tanong. Anong mas halaga? Ang lakas ng katawan, ang talas ng isipan, o ang kabutihan ng puso? Tumahimik ang lahat. Tiningnan si Saddam ang kanyang ama na nakapikit na tila nagdarasal. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo si Orakoy at sumagot. "Ang kabutihan ng puso, sapagkat ito ang gabay ng lakas ng katawan at talas ng isipan. Kung walang kabutihan, ang lakas at talino ay maaaring magdala ng pagkawasak." Ngumiti ang diwata. "Tama ang iyong sagot. Ang talisman ng karunungan ay para sa inyo." Lumapit ang diwata sa altar. Binuksan ang kahon at inilabas ang talisman. Isang maliit na bilog na kristal na naglalabas ng banayad na liwanag. "Ngunit tandaan ninyo, ang karunungan ay walang halaga kung hindi ito gagamitin para sa kabutihan. Ang susunod na talisman ay nasa lugar na mas mapanganib kaysa rito. Ang kagubatan ng madilim na puso," dagdag ng diwata. Matapos makuha ang talisman ng karunungan, bumalik ang mag-ama sa barangay, dala ang mas malalim na pag-unawa sa kanilang misyon. Gayunpaman, ang ikatlong talisman, ang talisman ng proteksyon, ay nasa lugar na kilalang pinamumugaran ng pinakamalalakas na nilalang ng dilim, ang kagubatan ng madilim na puso. "Kahit ang matatapang na mandirigma ay bihirang makabalik mula roon ng buhay," sabi ni Nana Anding habang nagpapaliwanag tungkol sa kagubatan. "Ang lugar na iyon ay hindi lamang tirahan ng mga halimaw, kundi isang lugar kung saan ang mga pinakatagong takot ng tao ay nabubuhay." Pinaghandaan ng mag-ama ang kanilang pinakamapanganib na misyon. Sa pagkakataong ito, silang dalawa lamang ang maglalakbay. Napagdesisyonan nilang hindi isamang iba pang maiwasan ang magkakaroon ng maraming kawalan, lalo na't alam nilang mas mataas ang tsansa ng kamatayan. "Anak," sabi ni Orakoy habang inaayos ang kanyang anting-anting, "huwag kang mawawalan ng pag-asa. Tandaan mo ang lahat ng natutunan mo sa ating mga laban." "Oo, ama, hindi ako bibitiw,"
Sagot ni Saddam na ngayon ay mas determinado kaysa kailanman. Nang tumapak sila sa kagubatan ng madilim na puso, agad nilang naramdaman ang bigat ng lugar. Ang hangin ay malamig at mabigat at tila bawat takbang nila ay sinusundan ng mga matang nakatago sa dilim. Ang mga puno sa kagubatan ay napakataas at tila naglalaman ng mga mukha ng mga nilalang na humihinga. Ang kanilang mga ugat ay parang nagmamasid at ang bawat tunog ng dahon ay parang bulong ng pananakot. Ito ang lugar kung saan bumagsak ang mga sinaunang mandirigma ng ating lahi. Dito ang pinakamatibay na puso ay sinusubok, sabi ni Urakoy. Habang naglalakad, biglang lumitaw ang isang anino mula sa mga puno. Ang halimaw na ito ay may anyong tao, ngunit ang mukha ay nagbabago-bago. Tila ginagaya ang mga mahal sa buhay na kung sino ang nakatingin. Mangurakoy, bulong ng halimaw gamit ang tinig ng kanyang yumaong asawa. Bakit mo kami iniwan? Napahinto si Urakoy. Ang kanyang kamay ay tila nanigas sa hawak niyang sandata. Sa kanyang mga mata, lumitaw ang alaala ng kanyang asawa na nilapan ng mga aswang maraming taon nang nakalipas. Ama, hindi siya totoo, sigaw ni Saddam. Ngunit ang halimaw ay lumapit pa kay Urakoy, bumubulong ng mga salita ng pagkakasala. Kumuha si Saddam ng kanyang anting-anting at tumakbo papunta sa kanyang ama. Itinaas niya ito at inusal ang dasal ng pagpapalayas sa mga espiritu ng dilim. Sa liwanag ng katotohanan, lumayas ka, sigaw ni Saddam. Nagliyab ang anting-anting at biglang naglaw ang halimaw. Iniwang humihingal si Urakoy. Salamat anak, naging mahina ako sa harap ng aking takot. Ngunit hindi na ito mauulit, bulong ni Urakoy. Pagkalipas ng maraming oras ng paglalakad, narating nila ang gitna ng kagubatan. Doon, nakita nilang isang malaking puno na tila umiilaw mula sa loob. Sa ilalim nito ay isang altar na may isang kahon na gawa sa purong ginto. Ang talisman ng proteksyon, bulong ni Urakoy. Ngunit bago pa nila maabot ang altar, lumitaw mula sa lupa ang isang napakalaking halimaw. Ito ay may hugis ng isang higanting ahas na may mga pakpak ng paniki at balat ng kasing itim na gabi. Ito ang tagapagbantay ng kagubatan. Walang ibang paraan kundi labanan nito, sabi ni Urakoy. Hinugot ni Urakoy ang kanyang itak. Habang si Saddam ay hawak ang kanyang sibat, ang halimaw ay huminga ng itim na usok na nagdulot ng panandaliang pagkabulag sa kanila. Gamitin ang liwanag ng talisman ng lakas, sigaw ni Saddam. Hinugot ni Urakoy ang talisman ng lakas at itinaas ito. Naglabas ito ng maliwanag na liwanag na nagtaboy sa usok. Sa liwanag na iyon, natagpuan nila ang kahinaan ng halimaw, ang pulang kristal sa gitna ng noo nito. Kailangan nating tamaan ng kristal, sigaw ni Urakoy. Habang inaatake sila ng halimaw, tumalon si Saddam sa likod ng kanyang ama at tinihagis ang sibat ng buong lakas. Tumama ito sa kristal at ang halimaw ay napasigaw ng malakas bago tuluyang naglaho sa isang ulap na usok. Pagkatapos ng laban, lumapit si Urakoy sa altar at binuksan ng gininto ang kahon. Sa loob nito ay ang talisman ng proteksyon, isang pendant na may ukit ng isang kalasag. Hawak na natin ang tatlong talisman, ngunit ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang, sabi ni Urakoy. Habang papalabas sila ng kagubatan, dama nila ang kanilang misyon ay nagiging mas mabigat. Ang kanilang tagumpay laban sa Bakunawa ay nangangailangan ng pagsakripisyo, isang pagsasakripisyong maaaring magbuwis ng kanilang mga buhay.
Nang makabalik sa barangay, dinala ni Urakoy at Saddam ang 3 talisman sa altar ng kanilang ninuno. Ang altar na ito ay matatagpuan sa gitna ng isang sinaunang dambana na napapaligiran ng mga ukit ng mga diwata, babaylan at mandirigma. Sa bawat sulok ng altar ay may mga sulo na sinindihan ng mga matatanda ng barangay, tanda ng pagbibigay galang sa mga espiritu ng liwanag. Ang 3 talisman ay nagtataglay ng kapangyarihang pigilan ang muling pagpabalik ng Bakunawa. Ngunit hindi sapat ang pagpapadala ng mga ito. Kailangan gamitin natin ang kanilang kapangyarihan sa tamang paraan, paliwanag ni Urakoy. Habang pinaghahandaan nilang ritual, dumating si Nana Anding upang ipaliwanag ang huling bahagi ng propesiya. Ang Bakunawa ay isang nilalang ng kadiliman na hindi maaaring basta mapatay, sabi ni Nana Anding. Ngunit maaari itong mulit-muling ikulong tulad ng ginawa ng ating mga ninuno. Ang 3 talisman, ang lakas, karunungan at proteksyon ay kailangan magpagsamahin upang likhain ang silyo ng liwanag na siyang magsasara sa lagusan ng dilim. Ngunit ano ang kapalit nito? Tanong ni Saddam. Tanging ang dalisay ng kaluluwa lamang ang makakagamit ng silyo. At ang silyong iyon ay nangangailangan ng sakripisyo. Ang buhay na gumagamit nito, sagot ni Nana Anding. Tumahimik ang lahat. Ang alingaw ng babala ni Nana Anding ay tila naging mabigat na ulap sa kanilang isipan. Kinagabihan, nagsimula nang lumitaw ang mga palatandaan ng pagbabalik ng Bakunawa. Ang buwan ay naging mapula at ang hangin ay puno ng kakaibang lamig. Sa kalangitan, ang mga bituin ay tila nawawala sa isa-isa na para bang hinihigop ng isang hindi may paliwanag na pwersa. Mang Urakoy, may mga halimaw na lumalabas sa kagubatan, sigaw ng isang residente. Nang magdaling lumabas ang mag-ama, dala ang kanilang mga sandata. Sa gilid ng barangay, nakita nilang mga halimaw na tila mas malalaki at mas mabagsik kaysa dati. Huwag kayong matakot. Ipagtatanggol natin ang ating tahanan, sigaw ni Urakoy. Muling pinatunayan ni Urakoy at Saddam ang kanilang tapang. Habang inaatake ng halimaw ang mga residente, ginamit nila ang kanilang lakas at talino upang labanan ng mga ito. Sa bawat dasal ni Urakoy, naglalabas ng liwanag ang kanyang anting-anting na nagtataboy sa mga halimaw. Sa kalagitnaan ng laban, tumunog ang isang malalim na ugong mula sa kalangitan. Ang lupa ay nagsimulang manginig at isang malaking formasyon ng ulap ang nagtipon. Lumilika ng hugis ng isang higanting serpiente. Ang Bakunawa, sigaw ni Saddam habang nakatingin sa kalangitan. Kailangan nating tapusin ang ritual bago pa siya makabalik ng tuluyan, sabi ni Urakoy. Itinayo nilang 3 talisman sa altar at sinimulan ng dasal. Ang bawat talisman ay naglabas ng kanya-kanyang liwanag. Ang lakas ng nagbuga ng pulang apoy, ang karunungan ay naglabas ng bughaw ng liwanag, at ang proteksyon ay lumitaw bilang gintong sinag. Habang pinagsasama-sama ni Urakoy ang 3 talisman, biglang lumitaw ang isang itim na anino sa harap nila. Ito ang anino ng Bakunawa na pilit sinusubukang sirain ang ritual. Anak, hawakan mo ang proteksyon. Ako nang bahala rito, utos ni Urakoy. Habang kinakalaban ni Urakoy ang anino ng Bakunawa, gamit ang kanyang dasal at anting-anting, naisip ni Saddam ang sinabi ni Nana Anding tungkol sa sakripisyo. Ang puso niya ay tila nadudurog habang pinagmamasdan ng kanyang ama na buong tapang na nilalabanan ng halimaw. Ama, hindi ko kayang mawala ka, sigaw ni Saddam.
Huwag kang mag-alala sa akin, anak. Ang mahalaga ay ang kaligtasan ng lahat. Ito ang aking tadhana, sagot ni Orakoy habang patuloy na hinaharap ang anino. Sa huling hakbang ng ritual, itinaas ni Orakoy ang 3 talisman na inusal sa pinakahuling dasal. Biglang lumiwanag ang buong paligid at mula sa altar ay lumabas ang isang malakas na liwanag na tumama sa anino ng bakunawa. Ang halimaw ay sumigaw ng malakas bago tuluyang maglaho sa hangin. Ngunit kasabay ng pagwawakas ng laban, si Orakoy ay bumagsak sa lupa. Wala ng malay. Sa kabila ng pagkalungkot sa pagkawala ng kanyang ama, si Saddam ay tumayo bilang bagong tagapagmana ng kanilang misyon. Dinala niya ang 3 talisman. Sa ngayon ay bahagi na ng kasaysayan ng kanilang barangay. Saddam, ang iyong ama ay isang bayani, sabi ni Nana Anding habang tinutulungan siyang maglagay ng mga bulaklak sa puntod ni Orakoy. Ang kanyang sakripisyo ay hindi malilimutan. Hindi ako titigil sa laban ito. Hanggat mayroong kadiliman, ako ang magiging liwanag, sagot ni Saddam, puno ng determinasyon. Ang kwento ni Orakoy at Saddam ay naging alamat sa kanilang barangay. Si Saddam ngayon ay isang bihasang albularyo at manunugis ng mga halimaw, ay nagsilbing inspirasyon sa mga tao. Sa kanyang pangunguna, ginawang mas malalakas at mas handa ang kanilang komunidad laban sa anumang panganib ng dilim. Ngunit alam ni Saddam na ang kadiliman ay maaaring bumalik anumang oras, at sa bawat pagsikat ng araw, handa siyang ipaglaban ang liwanag na iniwan ng kanyang ama. Wakas